Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. DOTR Secretary Jaime Bautista nagbitiw na sa pwesto. Doc Willie Ong umatras sa kandidatura bilang senador. Pamilya ng lalaking nabundol ng SUV at truck sa Antipolo Rizal hindi na nagsampa ng kaso. Sa MBC TV correspondents, isa sa natitirang top leader ng CPP-NPA sa Butuan City napatay sa engkwentro. Sa MBC TV Sports, Sofia Frank at Catherine Lim Ketkay pasok na sa medal round ng figure skating sa Asian Winter Games. At sa Showbiz Pattern, paano makakuha ng pre-sale access code para sa concert ni BTS J-Hope sa Pilipinas? Alamin. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Nagtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong kalihim ng Department of Transportation. Yan ay matapos ang pagbaba sa pwesto ni dating Secretary Jaime Bautista dahil umano sa kanyang kalusugan. Kilalanin ang bagong uupong kalihim ng DOTR sa report ni Ms. Leth Narciso. Nagbitiw si Secretary Jaime Bautista sa Department of Transportation. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, pangkalusugan ang dahilan ng resignation ni Bautista. Kaugnay nito'y nagtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng susunod na kalihim ng DOTR. Sabi ni Bersamin, papalitan si Bautista ni Vivencio Vince Dizon bilang DOTR Secretary epektibo sa February 21. Inatasan na rin anya ng Office of the President si Dizon na simulan ang transition sa ahensya katuwang ang team ni outgoing Secretary Bautista. Matatandaang si Dizon ay nagsilbi bilang presidente ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naging Deputy Chief Implementer rin siya ng National Action Plan on COVID-19 Pandemic at Presidential Advisor on Flagship Programs and Projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umatras na si Doc Willie Ong sa kanyang kandidatura sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections para aniya makapag-focus ito sa kanyang kalusugan. Pero giit ni Ong, hindi anya natatapos ang kanyang advokasya na tumulong sa mga mahihirap na mga Pilipino. Ang kanyang naging pahayag ihahatid ni Rose Babiera. Umatras na ang cardiologist na si Dr. Willie Ong sa kandidatura bilang senador. Ilang araw matapos magsimula ang campaign period para sa 2025 midterm elections. Sa isang Facebook post, inanunsyo ni Ong ang pagbawi nito sa kandidatura para makapag-focus ito sa kanyang kalusugan. Nagpasalamat naman si Ong sa mga taong sumuporta at nagdasal sa kanya at sinabing patuloy niyang isusulong ang mabuting pamamahala at susuporta sa mga kandidato na may parehong paninindigan sa kanya. Hindi aniya natatapos ang kanyang advokasya na tumulong sa mga mahihirap na Pilipino at patuloy itong isa sa buhay maski bilang isang pribadong individual. Humingi naman ng pag-unawa ang doktor sa publiko. Setyembre taong 2024 nang unang na-diagnose ang naturang health advocate ng sarcoma cancer. Sa parehong buwan ay inanunsyo nito ang pagtakbo nito sa Senado nang mag-file ito ng Certificate of Candidacy sa pamamagitan ng kanyang asawa na si Liza Ong. Noong Desyembre 2024, inihayag ni Ong na siya ay cancer-free na at nagpapagaling sa Singapore. Una nang nagtangkang pumasok sa politika si Ong nang tumakbo bilang vice-presidente ni Isko Moreno noong 2022. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dapat na umanong simula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa Hunyo. Yan ang paniwala ni dating Senate President Tito Soto. Giit nito,
Maari pa rin namang ipagpatuloy ang naturang trial kahit magbago pa ng komposisyon ng Senado pagkatapos ng halalan sa Mayo. Narito ang report ni Kyle Bulyas. Naniniwala si former Senate President Tito Soto na hindi dapat pagtalunan kung kailan dapat simulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto, nakasaad sa Articles of Impeachment ang salitang forthwith na ibig sabihin ayon sa konstitusyon ay dapat agarang aksyonan. Dahil nakaresas ngayon ang Senado at hindi sila maaaring maglitis legally, sinabi ni Soto na dapat itong simulan sa pagbabalik sesyon ng Senado sa June 2. Sabi ni Soto, maaari pa rin namang ipagpatuloy ang impeachment trial kahit magbago na ng komposisyon ng Senado pagkatapos ng halalan sa Mayo. Yung Sandigan Bayan, division yan, di ba? Tatlo. Apo. Nagkasakit yung isa namatay. Ay, ibig sabihin yung kaso, hindi mo na itutuloy. Itutuloy mo papalitan mo lang yung dalawa. Tama Diba? po yan. Apo. Therefore, yung 12 senator na naiwan doon, merong balibagong 12, hindi ibig sabihin nun hindi naman na pwede. Di ba? Pwede yung yan. So ngayon, merong ibang magsasabi na, hindi, natapos na John Silly yan, without day yan Kailangan yan na panibago na yan. Yan ang sasabihin ng iba, di ba? Dali nila sa Korte Suprema. Sa huli, magkakatalo umano ito sa kung anong ruling ang susundin ng Senado. Paliwanag ni Soto, kasalukuyang may conflicting rules sa Senado. Isa rito ay sinasabing hindi ititigil ang paglilitis oras sa simulan ito, habang ang isang ruling naman ay sinasabing lahat ng proceedings ay dapat itigil sa pagtatapos ng Congress. Una rito, sinabi ni Senate President Chis Escudero na posibleng pagkatapos pa ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos gawin ang impeachment trial oras na maupo na sa pwesto ang mga bagong halal na senador. Sinabi rin ni Escudero na kahit simulan ito sa Hunyo, kasama ang mga senador ng 19th Congress, hindi nila ito mamadaliin kaya tatawid talaga ito sa 20th Congress, maliban na lamang kung maglalabas ang temporary restraining order rito ang Korte Suprema. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mainit na isyu ngayon sa bansa ang iringan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na lider na dating unit team na sina dati o si Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. At nang tanungin ng ilang Pilipino, lumalabas na hati ang opinyon ng mga ito kung dapat bang kasuhan si VP Sara dahil sa kanyang pagbabanta laban kay PBBM. Ang posisyon ng ilan nating kababayan sa issue, ihahatid sa atin live ni Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, may mga pabor, meron din namang tutol sa rekomendasyon ng National Bureau of Investigation na kasuhan ng kriminal si VP Sara Duterte dahil sa pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga nakapanayam natin na gustong pagkasuhan sa DOJ ng grave threat at sedition si VP Sara, hindi dapat ipinagsasawalang bahala ang banta sa buhay ng pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Hindi rin nila sapat na dahilan ang away sa politika ng pamilya Duterte at pamilya Marcos para pagbantaang ipapapatay si Pangulong Marcos. Dapat anilang inilalagay ni VP Sara sa lugar ang kanyang galit, pero dahil hindi nga ay dapat umano nitong harapin ang consequence ng kanyang pagbabanta sa Chief Executive. Pero buwalta ng ilan na ayaw pagkasuhan ng pangalawang Pangulo, karapatan naman umano nito na magpahayag ng kanyang saloobin, lalo pa raw at nilinaw naman ng bise na kikilos lamang ang kinausap niyang tao kapag may nangyari lamang na masama sa kanya. Narito ang ating mga panayam. Dapat nakasuha niya kasi Pangulo na ng bantayan eh. Marami lang nagbabanta na sa buhay yan. Karapatan naman yung bawat isa sa atin, di ba? Karapatan niya na masabihin kung ano yung ano niya. Yung mga hinanakit niya kay President. Kaso, bawal na may magbabanta ka. Ilagay mo sa President. Hindi ko may ano siya babanta siya. Kailangan. Harapin niya. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort.
Sa iba pang mga balita, naniniwala si Senate President Francis Cheese Escudero na napapanahon na ang pagrepaso sa party list system law. Sa resulta kasi ng isang pag-aaral, sinasabing mayorya ng mga party list group ay hindi kumakatawan sa marginalized sector sa lipunan. Ang mga detalye tutukan sa report ni Raymond Dadpaas. Napapanahon na ang pagrepaso sa Party List System Act dahil lumalabas na hindi na nasusunod ang tunay na intensyon ng batas. Ito ang paniniwala ni Senate President Francis Cheese Escudero kasunod ng resulta ng pag-aral ng poll watchdog na Kontradaya na sinasabing mahigit kalahati ng party list groups ay hindi kumakatawan sa marginalized at underrepresented sector sa ating lipunan. Ayon kay Escudero, marami ng mga desisyon ng korte ang nagpapatunay na hindi nasusunod ang tunay na diwa ng batas tungkol sa party list. Para sa kanya, anumang pagrepaso sa party list law ay dapat magsimula sa pagtukoy kung ano ang mga sektor sa ating lipunan ngayon ang nangangailangan ng representasyon o kinatawan sa Kongreso. Dapat ay kumpleto ang listahan ng mga sektor na bumubuo sa ating lipunan. Pagkatapos nito at saka aalisin ang mga sektor na hindi dapat kasama. Dito magdesisyon sa proseso kung paano ihahalal at sino ang dapat na kumatawan sa bawat sektor. Sabi ni Escudero, meron na silang ginawa na kalintulad na batas sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM kung saan tinukoy ang kaibahan ng sectoral representative sa party representatives. Sa pagkakalam ng Pangulo ng Senado ay meron ng naihaing panukalang batas sa Senado na nagsusulong ng pagrepaso sa Party List Systems Act. Ngunit ito ay hindi na-aksyonan at nasa committee level pa lamang. Sa report ni Kontradaya Convener Danilo Araw ay 86 sa 156 na party list groups o 55.13% ay konektado sa mga political dynasties. Malalaking negosyante, pulis at militar, ang iba ay may mga nakabinbin na kasong may kinalaman sa korupsyon at mga kaduda-dudang advokasya. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aabante na sa medal round ng women's single figure skating ang dalawang pambato ng Pilipinas sa 2025 Asian Winter Games. Target makuha ni na Catherine Lim Ketkay at Sofia Frank ang unang podium finish ng bansa sa nasabing torneo sa kanilang laban ngayong araw sa Harbin, China. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Pasok na sa medal round ng women's single figure skating sa 2025 Asian Winter Games ang Filipina skaters na sina Sofia Frank at Catherine Lim Ketkay. Yan ay kasunod ng kanilang impressive performance sa short program nitong Miyerkules sa HIC Multifunction Hall sa Harbin, China. Nakapagdala ang 19-year-old skater na si Lim Ketkay ng kabuuang 48.28 points. 24.7 ang nakuha nito sa technical element score, 22.21 sa program component score, sa kabilayan ng kanyang 1-point deduction, dahilan para masecure nito ang ika-10 pwesto. Samantala, naitala naman ni Frank ang 21.21 points sa technical element, 22.34 sa program component, at walang anumang deduction, para makuha ang kabuuang 43.55 points at masecure ang 11th place. Nanguna sa short program si Kaori Sakamoto ng Japan na may 75.3 points, habang pumangalawa si Cheon Kim ng South Korea na may 71.88 points. Nasa third place naman si Hana Yoshida ng Japan na may 68.76 points. Target makuha ni Lim Ketkay at Frank ang unang podium finish ng Pilipinas sa torneo sa kanilang laban ngayong araw ng Huwebes sa medal round. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Pamilya ng lalaking nabundol ng SUV at truck sa Antipolo, hindi na naghabla ng kaso. Sa MBC TV Global, US President Donald Trump kinumpirmang malapit nang magkasundo ang Ukraine at Russia. Sa Showbiz Spotted, paano nga ba makakuha ng pre-sale access code para sa concert ni BTS J-Hope sa Pilipinas? At sa Hoy Bawal Yan, 6 na mangingisdang gumagamit ng kompresor nahuli. Ilan pang ipinagbabawal sa pangingisda? Alamin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Itinuturing ng sarado ang madugong road crash incident sa Antipolo, Teresa Road. Kasunod ito ng pagsuko ng wanted na SUV driver na naka-hit and run sa 25 anyos na lalaking bumili lamang ng pandesal. Ayon sa Antipolo LGU, sumuko sa kanila ang nagmamaneho ng puting Innova na nakita sa CCTV na nakasagasa sa biktimang nagulungan din ng kasalubong na trailer truck. Dahilan ng driver, inakala niyang nakasagi lamang siya ng kapwa sasakyan kaya hindi pinansin ang insidente. Pero nakipag-ayos din ang pamilya ng biktima sa nasabing Innova driver at driver ng truck. Hindi na rin nagsampa pa ng kaso at tinanggap na aksidente lamang ang nangyari. Sa iba pang mga balita, nagsimula na ang pagkuha ng right-of-way para sa 10 bilyong LRT West Extension Project. Ang naturang proyekto ay kinapapalooban ng 5 kilometrong train system na may 3 istasyon patungo sa port area sa Maynila. Ang buong detalye tutukan sa report ni Val Gonzalez. Sinimulan na ng Department of Transportation ang mga proseso sa pagkuha ng right-of-way para sa LRT2 West Extension Project. Ayon kay LRTA Administrator Hernando Cabrera, ang pagkuha o pagbili sa mga ari-arian na madaraanan ng 10 billion peso train extension project na ito ay isang mahalagang hakbang para sa pagpapatupad ng proyekto. Ang LRT2 West Extension Project ay kinapapalooban ng 5 kilometrong train system na may 3 istasyon patungo sa port area sa lungsod ng Maynila. Batay aniya sa direktiba ng DOTR. Itoon muna ang focus sa paggamit ng available funds habang kulang pa ang pondo. 2 bilyong piso ang inilaan ng ahensya para sa acquisition ng mga ari-arian at paglilipat ng mga utilities. Kasabay nito ay sinasagawa na rin ang feasibility study para sa LRT2 East Extension Project o ang dagdag na istasyon patungo naman sa Cogeo sa lungsod ng Antipolo. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para naman sa mga naghahanap ng pag-ibig ngayong Valentine's season, may paalala ang pambansang pulisya. Pinag-iingat kasi nito ang publiko sa banta ng online love scam na karaniwang bumibiktima ng mga dating app user. Kung paano nga ba nangyayari ang naturang modus, sa report ni Edniel Parosa. Nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group sa mga naghahanap ng pag-ibig ngayong Valentine season. Ayon kay ACG spokesperson, Police Lieutenant Wallen Arancillo, binabantayan pa rin ng unit ang mga insidente ng love scam na karaniwang gumagamit ng internet o social media. Noong 2024, umabot sa 72 kaso ng love scam ang naitala ng hanay habang mayroon ng 8 ang naisumbong ngayong taon. Sabi ni Arancillo, mas mataas na ito kumpara sa 7 kaso noong Enero hanggang bago lamang Valentine's Day noong 2024. Karaniwan umanong bumibiktima ang mga scammer na mga nakikilala sa dating app kung saan sila nagpapanggap na retiradong sundalo abroad pero may bako-bako namang English na indikasyong sila raw ay mga manggagantyong Pilipino. Modus ng mga ito ang magpadala ng package sa kausap pero kailangan mo nang magbayad ng delivery fee o customs fee na mga tatanggap. Batay sa records, pinakamataas na nahuthot ng love scammer sa isang biktima ay umabot sa 600,000 pesos noong nakaraang taon. Ng PNP Anti-Cybercrime Group, maging maingat po tayo sa mga nakakausap natin sa mga social media platforms. And also po, kung maaari, bumalik tayo sa mga traditional na ways of panliligaw. Doon po na magpaligaw tayo sa personal para ngayon nang sa gayon ay maiwasan natin mabiktima ng love scam. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa atin pong ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, uulanin ang iba't ibang panig ng bansa epekto ng 3 umiiral na weather systems.
Una na rito ang shear line na bahagya pang umakyat at nakaaapekto sa Batanes at Babuyan Islands. Malaking bahagi naman ng Metro Manila, Luzon at Visayas ang makararanas ng maalinsangang panahon, lalo na sa tanghali epekto ng easterlies. Gayunman, asahan na may dala rin itong kaulapan at kalat-kalat na pagulan sa Bicol Region, Romblon at eastern sections ng Visayas. Habang nagbabalik naman ang mga linya ng kaulapan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao na siyang nagpapaulan sa Caraga, Davao Region at gayon din sa Bukidnon at Camiguin. Samantala, patuloy pa rin kumikilos palayo ng bansa ang namataang low pressure area sa kanluran at labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Mula sa pagbabanta at ugong-ugong noong kampanya ni US President Donald Trump na tataasan nito ang taripa sa Mexico, Canada at China, ay naisabatas na ang karagdagang buwis na ipapataw sa mga nasabing bansa. Ito rin ay parte ng estratehiya ni Trump sa kampanya nito laban sa ilegal na pagpasok ng fentanyl at immigrants sa kanilang bansa. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Kinumpirma ni United States President Donald Trump na kasalukuyan na nag-uusap ang Ukraine at Russia sa pagkakaroon ng kapayapaan at pagtigil ng halos 11 taong digmaan. Ayon sa White House, nakakausap ni Trump ang leader ng magkabilang bansa at inatasan ng kanyang mga opisyal para maisapormal na ang peace talks ng dalawa. Ngunit hindi naman ididetalye ng Pangulo ang mga napag-usapan o napagkasunduan para mapapayag ang dalawang leader na itigil ang giyera. Samantala, naghahanda na ang Israel para sa muling pagsiklab ng giyera sa Gaza kontra sa militanteng grupo na Hamas. Yan ay matapos ipatawag ng Israel ang mga reservist para maghanda mula sa posibleng pagpapahinto ni United States President Donald Trump ng ceasefire deal sa Gaza. Giit ni Israeli Defense Minister Israel Katz, kung hindi palalayain ng Hamas sa mga hostage sa itinakdang oras, maaari nilang asahan ang digmaan. Sa iba pang balita, kinilala naman ng Hanoi, Vietnam bilang most air-polluted city sa buong mundo. Ayon sa uling tala ng IQ Air, isang leading air quality monitoring service, pumalo na sa 160 AQI o Air Quality Index ang lugar na siyang hindi na maganda para sa mga mamamayan. Itinuturong dahilan ng matinding smog na nararanasan sa lugar na siyang ikinabahala ng karamihan para sa kanilang kalusugan. Kasalukuyang aabot sa 8 hanggang 9 na milyong registered vehicle ang mayroon sa syudad na ititinang isa sa dahilan ng tumitinding polusyon. Gayon din ng mga household waste at emission mula sa mga construction at pabrika. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang linggo na lang at bentahan na ng tickets para sa first solo concert sa Pilipinas ng BTS member na si J-Hope. Kaya naman heto at alamin kung paano makakakuha ng pre-sale access code para sa pre-sale event na inilunsad ng isang mobile services provider. Narito ang report ng ating Showbiz Angel. Heto na ang Valentine's Day treat para sa fellow armies na abangers sa ticket selling ng first solo concert ni BTS J-Hope sa April 12 and 13 at the Mall of Asia Arena. Para sa smart subscribers na armies, alam mo bang mula kaninang 12 midnight hanggang February 18, maaari nang makakuha ng pre-sale access code upon loading sa smart app. Habang para naman sa postpaid subscribers with plan 599 to 2999, pwede namang ma-redeem ang pre-sale access code sa Hope on the Stage tab ng naturang app simula naman February 14 to 18. At kung isa kang Smart Infinity member, automatic mo nang makukuha ang pre-sale access code sa app. Pero paalala armies, ang pagkakaroon ng pre-sale access code ay magbibigay lamang ng pagkakataon sa Smart subscribers na makasali sa pre-sale event ng Smart sa February 20 simula alas 10 ng umaga and does not automatically guarantee a ticket.
First come, first served basis pa rin, kaya naman good luck! Para sa iba pang detalye, bisitahin lang ang smart.com.ph/pages/jhope. Kung matatandaan, huling bumisita sa Pinas ang rapper-dancer noong 2017 bilang bahagi ng Wings Tour ng Bangtan Boys. Habang 2022 naman ang ilabas ni Hobie ang kanyang debut solo album na Jack in the Box. At sa sumunod na taon, nirelease ang kanilang collab ng American rapper-producer na si J. Cole na On the Street. Si J-Hope ang ikalawang BTS member na nakatapos sa kanilang mandatory military service. Abangan sa aming pagbabalik sa Bakit Ikaw DZRH Election Series, Senatorial Candidate Kiko Pangilinan isusulong ang Gasoline Assistance Program sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa MBC TV Sports, Kevin Durant pasok na sa 30,000 point club. At sa Showbiz Spotted, simula at wakas World Tour ng SB19 aarangkada sa Mayo. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, isinusulong ni Senatorial Candidate Kiko Pangilinan ang pagkakaroon ng Gasoline Assistance Program para sa sektor ng transportasyon. Naniniwala ang dating senador na malaking tulong ito sa ating mga kababayan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang buong detalye ihahatid ni Wina Hesoro. Isa sa mga isusulong ni Kiko Pangilinan ay ang pagkakaroon ng Gasoline Assistance Program para sa transport sector. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ni Francis Kiko Pangilinan na ngayon tumatakbo bilang senador na dapat nang ayusin ang mga ayudang ipinamimigay at bigyang prioridad ang mga nasa sektor ng transportasyon. Gasoline Assistance Program, no, para habang tumataas ang presyo ng krudo, meron silang mapagkukunan. Sa problema naman sa agrikultura, partikular na sa sibuyas, aniya dapat bantayan ang pagpasok ng mga tone-toneladang sibuyas sa bansa. Isang dokumento, alam ng NFA, alam ng customs, para alam kung alin ang legal at alin ang hindi. So dapat isa yun. Yung DA at yung customs nag-uusap sa pagpasok niyan para hindi napapalusutan. Number one. Number two, yung paglabas ng 3,000 metric tons na yan, kinakailangan bago nung pag-ani. Naniniwala rin siyang pwedeng i-remil ang 300,000 metric tons na aging stock ng NFA at ipamudmod na murang bigas. Ayon kay Pangilinan, kung kinayang iban ang POGO sa pamamagitan ng Senate hearing, kaya rin umanong bulat-latin ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng bigas. Kaya mahalaga na nagtutulungan yung executive at yung legislative sa usapin ng pababain natin ang presyo ng bigas at iba pang mga bilihin. Sinabi pa ng dating senador na kailangang habulin ang mga nagsasamantala at pinapabayaang manatiling mataas ang presyo ng bigas. Kung kayang arestuhin ng Senado si Alice Go dahil may investigasyon, kaya rin arestuhin ang pagtaas ng presyo ng bigas at iba pang bilihin kung tama at gugustuhin at ilalabas ang katotohanan. Habang isa rin sa iminumungkahi ni Pangilinan, sakali mang siya'y mahalal ay ang libreng almusal para sa mga estudyante sa pampublikong paaralan. Ang imumungkahi din natin itong libreng almusal. Oo, malaking bagay sa yun. buong triban nung araw first 6 years ng elementary dapat libre ang almusal sa ating mga anak. Dahil mungkahi niya ring palakasin pa ang relasyon ng ating bansa sa ASEAN dahil aniya kapag mas marami tayong nagkakaisa, mas matututulan ang pambubuli ng China at ang issue sa West Philippine Sea at mas lalakas ang ating bansa. Kasi natin ang ating relasyon sa ASEAN. Meron ding interest dyan ng Vietnam. May interest dyan ng Malaysia, ang Brunei. Lahat yan meron ding claim dyan. At Vietnam. Mag-usap-usap ang ASEAN para magkaroon ng mas tiyak
Kasi pag mas marami tayo, malaki yung China eh. Pero pag marami tayong bansa na nagkakaisa rin para tutulan itong ginagawa ng Pambubuli. China, pambubuli, mas lalakas tayo. Samantala, pakiusap ni Pangilinan sa mga taong naniniwala sa kumakalat na fake news na wala umano siyang nagawa ay hindi ito totoo. Wala ho tayong nagawang kurakot. Wala ho tayong nagawang pang-aabuso sa pwesto. Wala ho tayong nagawang kalokohan. Tapat at totoong serbisyo lamang po. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napatay naman sa engkwentro ang pinaniniwalaang isa sa natitirang top leader ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA sa Butuan City. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay na ang isa sa mga natitirang top leader ng NPA na si Merna Solarte alias Maria Malaya na siya ring secretary ng Communist Terrorist Group ng Northeastern Mindanao Regional Committee at miyembro rin ng Political Bureau ng CPP. Napatay ito sa isang legitimate encounter 1:20 ng hapon laban sa tropa ng 30th IB ng 901st Infantry Brigade sa bahaging kabundukan ng Sitio Imelda, Barangay Pianing, Butuan City, Agusan del Norte. Nabatid mula sa 901st Infantry Fight M Brigade Information Team, 6:00 pa lamang na umaga kahapon na engage na umano sa encounter ang mga sundalo at grupo ni Malaya. Nang bandang hapon, muli umanong nagpapatok ng grupo ni Malaya sa lokasyon ng mga sundalo na nagresulta ng matinding putukan mula sa dalawang panig na siya ring dahilan ng agarang kamatayan ni Maria Malaya at pagkakumpiska ng mga items at mga kagamitang pandigma ng grupo ni Malaya. Si Merna Solarte alias Maria Malaya ay ang widow ng namayapang si George Caoris Madlos na napatay din sa encounter noong October 2021. Sa pahayag mula kay 901st Brigade Commander, Brigadier General Arsenio D.C. Sadural, ang kamatayang ito ni Merna Solarte alias Maria Malaya ay siya umanong magbibigay ng hustisya sa hindi malirip na matinding hirap na dinana sa mga hindi mabilang na mga naging biktima ng mga karahasang dulot na mararahas sa aksyon ni Maria Malaya bilang leader. Si Merna Solarte ay tubong Bayugan City, Agusan del Sur na isa sa most wanted NPA leaders sa buong bansa na naharap sa multiple criminal charges kabilang na ang rebellion, murder, multiple murder at frustrated murder. Para sa MBC TV Network News, RH19, Jundi Makutak, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinagbabarel ng sariling kapatid ang kanyang kapatid dahil sa simpleng away sa Sitio Mohon, Barangay Kalasgaan, lungsod ng Bais, Negros Oriental. Ayon sa report ng pulis, ang sospek kinilala na si alias Mario, 32 anyos, matapos pinoprovoke ng kanyang kapatid na si Renato na humantong sa pamamaril ng sospek na tinamaan naman ang kanyang kapatid sa dibdib matapos itong binaril at pinagpalo naman sa ulo ang sospek na si Mario ng biktima. Ilang bisis na ikinasawi nito. Si Renato ang patuloy na ginagamot sa ospital habang na-recover sa lugar ang 3 feet long na kahoy at isang Colt caliber 45 pistol at mga bala nito. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Patuloy na ipinapatupad ang Commission on Election ng Comelec Ganba ng Davao City Police Office o DCPO kasunod na nanalapit na national at local elections. Sa report ng Davao City Police Office, 23 na individual ang naitalang lumabag sa nasabing batas. Gayon din ang 16 na baril at 2 matulis na bagay ang nakumpiska mula sa January 12, 2025 hanggang Pebrero 11, 2025. Ito ay alisunod sa 17 matagumpay na operasyon na isinagawa ng kapulisan sa ilalim ng Davao City Police Office sa kanilang Area of Responsibility o EOR. Samantala, 92 naman na baril at 2 pampasabog din ang idiniposito ng mga otoridad. Nabatid na ang campaign period na tatagal hanggang Mayo 10, 2025 ay sinimula noong Pebrero 11, 2025 kung saan mas mahigpit at dobleng seguridad ang ipinapatupad ng kapulisan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Nasabat naman ng otoridad ang abandonadong mga kahoy sa bayan ng San Isidro Norte Samar. Ayon sa PNP, tinatayang nasa 16,000 pesos ang halaga ng mga abandonadong iligal na mga kahoy na nakumpiska kahapon. Nahuli ito ng kapulisan mula sa San Isidro Municipal Police Station doon sa barangay Happy Valley, San Isidro Norte Samar. Ang nasabing barangay ay kilala sa talamak na illegal logging. Ito ay 24 na mga uri ng lawa na may itibang sukat at may total volume na 320 board feet. Sakay ito na isang black na motorsiklo at agad naman na naharang ng otoridad. Ngunit itong motorsiklo ay hindi malaman kung sino ang driver nito na lumalabas na nakaparada lamang. Dinala ang mga nakumpisang kahoy sa San Isidro Municipal Police Station at nakatakdang dalhin sa Department of Environment and Natural Resources para sa tamang disposisyon. Nagpahayag ang PNP na patuloy pa nilang pinapaigting ang kanilang kampanya laban sa iligal na mga kahoy dito sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahuli ang 6 na mangingisda sa San Antonio, Northern Samar dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na kompresor bilang paraan ng pangingisda. Ang 6 na individual ay lumabag sa ilalim ng unauthorized fishing na isinasaad sa batas upang maprotektahan ang ating marine sources. Ano-ano nga ba ang pamamaraan ng pangingisda, ang ipinagbabawal sa batas at ang parusang maaaring kaharapin ng gagawa nito? Alamin sa report na ito. Naaresto ng San Antonio Municipal Police Station o MPS ang 6 na individual na nahuling gumagamit ng compressors upang makapangisda sa katubigan ng Barangay Pilar ng San Antonio, Northern Samar. Ang mga naaresto ay naabotang gumagamit ng hindi markadong motorized bangka kasama ang ilang illegal fishing paraphernalia. Bawal yan sa batas na nakapaloob sa Republic Act No. 10654 o ang Amended Philippine Fisheries Code of 1998. Ayon sa Section 86 o ang unauthorized fishing, ipinagbabawal ang pangingisda kung wala itong kaukulang lisensya o permit mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng Local Government Unit o LGU. Kaugnay nito, nakalagay naman sa Section 92 ang pagbabawal ng paggamit ng explosives tulad ng dinamita at nakalalason na kabikal bilang paraan ng pangingisda. Maaaring maharap ang lalabag dito sa pagkumpiska sa mga nahuling laban dagat at pagpataw sa multa na 5 beses sa halaga ng nahuli. O hindi naman multang 30,000 para sa municipal fishing, 300,000 ang para sa small-scale commercial fishing, habang 1.2 milyong piso ang para sa medium scale at 3 milyong piso naman ang para sa large scale. Ang multang ipapataw ay nakadepende sa kung ano ang mas mataas na halaga sa nabanggit ang maaaring karapin ng lumabag. Maaring marap naman sa kulong na 6 na buwan at multang 5,000 piso ang sinumang mahuling gumagamit ng electrofishing devices. Samantala ilan din sa pinagbabawal ang unreported fishing at unregulated fishing, poaching, maging ang paggamit ng fine mesh net. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng basketball, umukit ng panibagong kasaysayan ang NBA star na si Kevin Durant matapos nitong maisama ang kanyang pangalan sa 30-point club ng liga. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Gumawa ng panibagong kasaysayan ng NBA player na si Kevin Durant matapos nitong umiskor ng 2 free throws sa natitirang 1 minute and 11 seconds ng third quarter sa laban ng Phoenix Suns kontra Memphis Grizzlies. Dahil sa puntos na ito, opisyal nang itinanghal si Durant bilang ika-8 manlalaro sa kasaysayan ng NBA na umabot sa 30,000 career points. Bago ang naturang laban, kinailangan ni KD ng 26 points upang mapabilang ang pangalan sa elite club. Bagamat naging mabagal ang simula sa first quarter, matapos lamang makapagtala ng 2 puntos, naging maganda na ang laro nito sa second period kung saan mayroon siyang 17 points sa 7 of 8 shooting. Matapos ang third quarter, nakatanggap si Durant ng standing ovation mula sa Phoenix crowd. Mas lalong naging espesyal ang milestone na ito sa manlalaro dahil ito ang kanyang pagbabalik matapos lumiban ng 3 laro bunsod ng sprained left ankle. Kasama ni Durant sa 30,000 point club ang iba pang NBA stars gaya nina LeBron James, Michael Jordan at Kobe Bryant. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News,
Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng P-pop, muli na namang magpapasiklab sa iba't ibang panig ng mundo ang Gento hitmakers na SB19. Ang tinaguriang P-pop Kings magkakaroon na ulit ng world tour. Ang iba pang detalye narito sa report ni Showbiz Angel. Matapos ang pagtatag sa simula at wakas world tour naman, magpapasiklaw ang Kings of P-pop SB19. Dahil sa anunsyo ng Mahalima, agad nag-trending sa X ang simula at wakas world tour, kaya din ang SB19 around the world. Sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin balik concert stage simula Mayo na nakatakdang ganapin sa Bulacan. At susundan ito ng kanilang pagtatanghal sa Taipei, Amerika, Canada, Singapore at Middle East. Sa ngayon ay wala pang detalye pagdating sa eksaktong venue, ticket prices at seat plan. Pero bukod sa world tour, one thing's for sure, excited na rin ang 18 sa simula at wakas single release sa February 28 habang April 25 naman ilalabas ang bagong EP ng Gento Hitmakers. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan po ni Ms. Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw na ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino. Para sa Pilipino, ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.